Magandang araw sa inyong lahat. Muli, ako nga pala si Lawrence Philip Padagbas at ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa tradisyonal na pagtataya sa Pilipino. Bago tayo magsimula, kinakailangan natin maintindihan kung ano nga ba talaga ang pagtatayang tradisyonal o traditional assessment. Ito ay isang uri ng pagtataya na kilala sa tawag na lapis at papel na pagtataya o pagsusulit. Dito, binibigyan ng pagsusulit ang mga mag-aaral na pare-pareho ang tanong, oras, panuntunan at inaasahang sagot. Madalas na sinusuri nito ang mga mabababang antas ng kognitibong kasanayan na malalaman kung tama nga ba ang proseso ng impormasyon sa utak ng mag-aaral sa mga naituturo. Talakayin naman natin kung ano nga ba talaga ang pagsusulit. Ang guro ay nagbibigay ng pagsusulit upang makakuha sila ng impormasyong magagamit sa ebalwasyon ng mag-aaral pagkatapos ng isang yugto ng pagtuturo. Impormasyong makukuha ay nabibigay ng kabatiran sa kagalingan ng isang pagtuturo pagkatuto sa loob ng silid-aralan. Ang pagsusulit daw ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto ng mga mag-aaral pagkatapos ng isang pagtuturoan at isang paraan din ito na matiyak kung mayroon pagkatutong nagaganap. Dumako naman tayo sa ang pagsusulit versus pagtuturo. Ang pagsusulit daw ay nakapokus sa pagtataya ng produkto ng pagkatuto. Samantalang ang pagtuturo naman ay nakatuon sa epektibong pagbibigay ng patnubay sa mga mag-aaral upang mapagtagumpayan ang mga proseso sa pagkatuto. Ang mga pagsusulit ay isang mahalagang bagay sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral dahil nakakatulong ito sa pag-unlad ng pag-aaral sa loob ng isang silid-aralan at tumutulong din na mapahusay ang karanasan sa edukasyon. Ang pagsusulit at ang guro. Ang pagsusulit ay napakahalagang bahagi ng pagtuturo at pagkatuto. Kaya't nararapat lamang na bawat guro ay hindi lamang dapat magaling sa pagtuturo, kundi marunong din siya maghanda ng mga pagsusulit. Siyempre, napakahalaga ng pagsusulit sa guro dahil ito ay pamamaraan nila upang malaman kung may natututunan ba talaga ang mga bata sa kanyang tinuturo. At napakahalaga din na marunong gumawa ng pagsusulit ang isang guro. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pagsusulit. Sa mag-aaral, ang pagsusulit na mahusay ang pagkagawa ay malaki ang naitutulong upang magkaroon ng interes sa pag-aaral. Kaya mahalaga na ang guro ay magaling gumawa at maayos ang pagkagawa ng pagsusulit. Nagiging daan ang pagsusulit sa lubusang pagkatuto ng wika. Para sa eksamen naman, pagkatapos maiwasto ang kanilang mga papel, makikita sa resulta ng pagsusulit na makakatulong kung naiintindihan ba talaga ng mag-aaral ang mga paksang tinatalakay. Sa guro naman, malalaman nila ang mga katanungan nila dahil sa pagsusulit. Tulad na lamang ng mga sumusunod. Naging mabisa ba ang aking pagtuturo? Angkop ba ang aking aralin sa aking mag-aaral? Aling kasanayan ang dapat bigyang diin sa pagtuturo at alin ang kailangang ituro muli? May mga iba't ibang uri tayo ng pagsusulit. Una ay ang pagsusulit na natamong kabatiran o achievement test. Nilalayo ang gantong pagsusulit na malaman ang hangganan ng pagkatutong natamo na mag-aaral sa mga layuning itinakda para sa isang tiyak na panahon. Ang pagsusulit na ito ay sumusukat sa kaalaman o kahusayan ng isang mag-aaral sa isang particular na paksa o larangan ng kasanayan. Karaniwang batay sa kanilang natutunan. Ang pangalawa naman ay ang panuring pagsusulit or diagnostic test. Ibinibigay bago simulan ang pagtuturo ng isang kasanayan upang matiyak kung taglay na ang mag-aaral ang mga panimulang kakayahan or prerequisite skill. Ito naman ay ginagamit upang tukuyin ang mga kahinaan o kung ano mga kaalaman nila sa paksang tatalakayin. Ito ay pamamaraan na malaman din ng guro kung ang isang mag-aaral ay kinakailangan ng tulong
para mas maintindihan nila ang tinatalakay at gabayan sa pamamagitan ng karagdagang pagtuturo. Pangatlo ay ang pagsusulit na kahusayan or proficiency test. Naglalayong malaman kung taglay ba ng mga mag-aaral ang nararapat ng kasanayan matapos ang isang pagtuturo. Ito naman ay ang pamamaraan upang sukatin ang kakayahan o antas ng kasanayan ng isang mag-aaral. Ginagawa ito upang suriin kung gaano sila kagaling sa iba't ibang kaksa na ititalakay at para malaman na din kung kinakailangan pa ba nila ng tulong o kakayanin ba nila intindihin ang mga impormasyon na di na nila kailangan pang gabayan. At ang pang-apat naman ay ang pagsusulit sa aptitude or aptitude test. Ito ay nagsasabi kung kakayaning matutunan ng isang mag-aaral ng isang wika. Sinusukat nito ang kakayahan o interest sa pag-aaral ng isang lawak o disiplina. Ito naman ay pamamaraan para suriin ang mga likas na kakayahan o potensyal ng isang mag-aaral na kakayanin ba niyang maging matagumpay sa ilang particular na gawain o larangan ng pag-aaral na kadalasang ginagamit upang mahulaan kung kakayanin ba talaga nila matutunan ang mga impormasyon na kailangan talakayin. Dumako naman tayo sa mga uri ng item sa pagsusulit. Ang una dito ay ang pagsusulit na tama o mali. Isang uri ng item na kung saan tinutukoy ang mga salita, parilala, pangungusap, o talasalitaan na tama o mali ang kahulugan. Ito ay pamamaraan na kung saan tutukuyin ng mag-aaral kung tama o mali ang pahayag. Ito nga pala ang halimbawa ng item ng pagsusulit na tama o mali. Ang pangalawa naman ay ang pagsusulit na may pagpipilian o multiple choice test. Ang stem o bahagi ng item ay nagpapahayag ng suliranin. Ang mga mag-aaral ay pipili lamang ng mga tamang sagot mula sa mga option na inaalok dito. Ito naman ang ating halimbawa ng item ng pagsusulit na may pagpipilian. Ang pangatlo naman ay ang pagsusulit na pagpupuno sa patlang o completion type test. Ang pagsusulit na objektibo na ang sagot ay ibinibigay ng mga mag-aaral sa halip na pinipili ang tamang sagot. Ito naman ang halimbawa natin sa item ng pagsusulit na pagpupuno sa patlang. Ang pang-apat naman ay ang pagsusulit sa pagtukoy ng mali o error recognition test. Sumusuri sa kakayahan ng isang mag-aaral na tukuyin ang mga pagkakamali sa nakasulat na teksto. Ang mga mag-aaral ay naatasang maghanap kung ano nga ba talaga ang mali sa tekstong nakasulat at itama ang mga mali na iyon. Nandito naman ang halimbawa natin ng item sa pagsusulit sa pagtukoy ng mali. Panglima naman ay ang pagsusulit close. Isa itong pagsusulit na kung saan ang mag-aaral ay binibigyan ng isang teksto na may mga nawawalang salita o balangko na kinakailangan nilang punan. Ito naman ang halimbawa natin sa item ng pagsusulit close. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig.